giliw naming tagapanig. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng maagang naging ina at ang mga pinagdaanan niyang pagsubok. Siya si pa natatapos sa high school. Kinailangan ko na simulan ang panibagong kabanata ng aking buhay. Hindi ako handa, lalo na sa mga paghuhusga at pananamantala ng mga tao sa aking paligid. Sa edad na 16, nakusa ng aking mga mata kung gaano kahirap mag-uwi sa mundo. Busog ka na nga, oh. Tahan na, please. Oh, paano na ba ito tatahan? Baby, sige na. Tahan na. Ano bang gusto mong gawin ni Mama, ha? Huwag ka na kasi umiyak. Tingnan mo, namumula ka na. Tahan na, baby. Ma! Si baby na tumitigil sa pag-iyak eh. Dito. Akong kakarga na. Hirap-hirap naman yung patahan. Umiiyak ang baby namin, ha? Puno ba ang diaper nito? Papalit ko lang po yan. Tingnan nga. Naku, pala eh. Ang daming rashes sa puwet ko. Sa diaper yata ito. Ay, ano? Bakit iiyak pa? Kaya, sinasabi ko sa'yo kung anong gagawin ko. Mag-games ka. Gagaling natin sa clinics, baby. Sige po. Pa, kakain na tayo. Kuya. Ay, kabayo. Ano ba naman, Era? Nakagulat ka naman. Bigla ka nang sumusulot dyan at saka ayusin mo nga yung sura mo. Kahit mag-supply ng buhok, hindi mo magawa. Akala ko may aswang na nakapasok sa bahay natin. Nakaputi ka pang dami. Antok na ako eh. Hindi ako makatulog. Kumusta na ba si baby? Ayun, nakakatulog na ng maayos kasi gumaling na yung rashes. Kaso ko naman itong pagod na pagod sa sobrang pagod dito. Kumain ka na muna. Nakulang sana. Ano ba? Susumbong kita kay Mama. Tumawag mo si Mama. Kapag tumawag siya, sabihin mo umuwi na lang siya dito sa atin. Kasi pareho lang naman eh. Nag-aalaga siya ng bata doon sa Saudi. Pero doon may sweldo. Dito si Papa na lang magpapasahod sa kanya. Kung ano itong naiisip mo. Pagod pa, sabihin mo na ako kumain. Lumabas yata si Papa. Huwag mo kakayanin, Kuya. Huwag kang magiging mapuso. Kung may nakapag-aral, baka ka makapag-relasyon. Kasi ang hirap-hirap maging magulang. Promise. Pero, akala may mabuntis ka. Huwag na huwag mong gagayahin ng tatay ng anak ko. Panindigan mo ang ina na, ha? Era, sinabihan ka ba ni Mama? Hindi mo akong paniwala sa iyo, Kuya Narni. Hindi na. Seryoso ko, Kuya. Kaya makinig ka sa akin.
Jenny! Oy, Era! Kumusta? Okay naman ako. Galing ko ng school. Finals namin ngayon oo. Pero nag-review naman ako kaya confident ako kanina. Uy! Bakit nandito kayo sa labas ng baby mo? Kinakausap ka niya, oh. Ay, oo nga. Hi, baby! Cute naman ng baby niyo. Apir. Marunong ba apir? Ha? Lumban pa ba? Ganun ba? Si Marty, pumapasok ba? Oo. Kumusta siya? Okay naman siya. Lang. May bago na bang girlfriend? Wala naman ako nakikitang kasama niyo. Makasa ka pa magkakabalikan kayo? Eh di ba ayos sa'yo ng mama niya? Pwede mo bang mahingi ang number niya? Nagpalit yata siya ng number eh. Pwede pa. Pare, kumusta? Eto. Uri, ikaw palang yayon itong ako mo, ano? Oo. Pag wala akong ginagawa, ako ang nagbabantay. Advice ko lang sa iyo, ha, pare. Pare, Pagtayan yung anak mo. hello? Ano yan? Ikaw nga ng mga matatanda. Hindi pa nga lumilinaw ang ihe, tumitihaya na naman. Baka sa susunod na taon. Meron ka ng apo. Mari, nakakalimutan mo yata lang ako tinutukoy mo. Huwag basta nagsasalita ng ganyan. Sandali. Patapusin mo kasi ako. Bakit ba? Galing ako doon sa may lakata. Eh nakita ko yung bunso mo. Nausap yung tatay niya. Eh di ba ang tatay niya? Yung anak ng mga operasyon. Mari, salamat sa pag-aalala, ha? Mari, baka hindi kita mag-usap. Ikaw sa bahay niyo, baka hinahanap ka na ni pare. Eh, sinabi ko lang naman sa iyo yung pare. Ba? Parang alam mo. Mas makakalo mo? Hindi. Ano yung bunso mo? Yun eh. Para sa iba. Ay, mag-aso. Ay, talagang palalayasin ko mga yon. Totoo bang nakipagkita ka sa tatay ng anak mo, Era? Pa, Ano ba? kami na lang naman po eh. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Ha? Kasi humingi po sana ako ng pambili ng gamit para ni Babe. Oh, Bakit ka hihingi sa kanya? kasi naman gagawin ko sa furniture ng tao niya. O hindi naman bigyan ni Baby na Ang mama mo sa pagpapadala sa iyo, di ba? Bakit kailangan mo pang mamalik mo sa estudyante yun? unfair naman kasi pa. Kung ako lang ang nahihirapang mag-alaga kay Baby, ang problema rin siya. Oh, Hindi naman ako nakapagkita sa kanya para makipagbalikan eh. Kung yan ang iniisip ko yun. ay, sandali, hindi pa ako tapos. Hindi pa ako kay Baby. Tulungan niyo po ako. Kung mabalik na si Era sa pag-aaral, eh sino mag-aalaga kay baby? Gusto mo, ikaw. Basta may sweldo. Hindi ko nga marunong magtupi ng mga damit ko, kuya eh. Eh, kaya ko naman magpatulong ng bata. Hindi, wala akong yaya. Wow, sosyal ha. May yaya. Hindi lang naman, kuya eh. Gusto ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kapag hindi ko na ituloy ang pag-aaral ko ngayon, baka hindi na ako makapagtapos. Bakit, ha?
hamon mo noon. Huwag mo lang uulitin yun. Opo, Pa. Pangako. Ikaw bang Opo, sir. advice mo? Balita ko may anak na. Opo. Bakit gusto mo mag-aaral ulit? Para po mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ng anak ko. Bakit po kayo sir? Gusto mo ganda. Akala mo kandidata ka sa Miss Universe. Totoo naman po yung sinabi ko, sir. Okay. At siya nga pala, Hinawakan niya ang balik. huwag ka magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Kayo pa ba ng ama ng anak mo? Hindi na po. Hindi mo siya namimiss? Pag namimiss mo siya, okay. Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Sincere ako. Sana. Kinausap na ni Papa yung management ng school nyo. Tatanggal yung teacher na yun. Kuya, dahil ba maaga ako nag-update? Akala ba ng mga tao, walantian lang ang nasa isip ko? Nagsisisihan ko nga yung nangyari sa akin eh. Pinagsisisihan ko na naging mapasok ako. Kung mali na nagawa ako noon. Kaya nga gusto ko sana magsimula ulit. Wala sa anak ko. Kasi wala naman ako magawa eh. May anak na ako. Hindi ko pinagabalik sa panahon. Pero bakit parang ang tingin sa akin ng mga tao? Isip bata na pwede lang putuin ang ganun nila. Wala mo ng ibang tao. Hindi naman mahalaga yung inisip at sinasabi nila tungkol sa'yo. Ang mahalaga yung sinasabi namin. Hinihintay kami ni na Papa at Mama na may magandang bukas na naghihintay sa'yo. Kaya huwag mo nang pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Naintindihan mo ba ako? Mahirap talaga, pero malalagpasan mo rin ito. Narito kami para sa'yo, Era. Ikaw, naniniwala ka ba na malalagpasan mo ito? Naniniwala ka ba na may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo? Ha? Kuya, Ipakita mo sa kanila kung lumang at magpatuloy muli. ganun nga ang ginawa ko. Bumangon ako at nagpatuloy sa kabila ng mga pagdang natulad ko sa iba't ibang tao. At ngayon, nag-breaking ako sa kolehiyo. Tandaan mo na, our mistakes do not define us. Kung nagkamali tayo minsan, nagkamali tayo sa pagkakamali yun at nagsimulang muli. Ako po si Era at ito ang aking buhay. Minsan, bumangon ka ng ulan. At huwag na huwag kang matatakot na magsimulang muli. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz,
June Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, Junel Beramin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel. Bigla pa na lang po sa tunong Jerry Matias, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Liar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Laman, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landon Jr. Ito ang aking Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong mag-ibang bayan. Tinis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala. At darating ang panahon, magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit nagkamali ako. Oh, nalaman ko ng lahat ang kurtina mo rin. Oh, Pati mga bedsheet, seat cover, yung punda, pati kumot. salamat, Honay. Pasensya na kayo ha. Kayo pa naglabad ang mga yan. Ayos lang, basta para sa manugang ko masipag, mabait, responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong mo wala. Basta ang mahalaga makauwi siya. Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap, kailangan magsakripisyo. Naku, dapat nagbe-beauty rest ka na, Mare. Paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami namin inaasikaso. Para kapag dumating siya areglado na. Kailan ba ang dating ni pare na may pagluto ko man lang? Bukas makalawa na dito na yun. Ay sige, dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo. Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pangutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta ha, bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso nyo. Uy, ano ka ba? Ay, bakit? Okay ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa, ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, naku, nakakapagod. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang maganda. Anong papangalang huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na kaya yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos ito titipid na tayo. Marami tayong maglalaanan ng pera. Huwag kung magtrabaho ka sa barko habang buhay. Naramdaman ko kasi ikaw ang nalayo ka. Parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak ng matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo. Hayaan mo. Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kararating mo lang ano. Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Salamat dito ha. Wala pong anuman, Nay. Para sa inyo talaga yan. Dahil sa pagtulong mo kay Maureen,
alagaan ng mga anak namin. Obligasyon ko yun bilang lola. At saka isa pa, siyahan ko na yung alagaan yung dalawa yung chikiting. Nay, bukas may bibilhin kaming lupa. Tsaka ako nga pala, Nay, plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakita na kami ng Mori. Ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat. Alam ko, nakakaliit. Ay, nako. Yun nga rin po iniisip namin. Ano nga, at parang hinihipan ng araw, ano ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit. Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Arthur, mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. Sige, mga bata, ha? Magbabayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis ulit. Magsasama-sama na tayo. Kumusta kayo? May sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Pare Gramon, pare! Bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis! Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang puso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibigyan na tayo. Mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ka na lang muli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko. Basta't ang gusto mo, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa yun siya dyan. Parang kailan lang. Ngayon, pauwi na naman. Excited na ako, pare. Ano ba hindi ka nasasampa ulit? Hindi na, paring Ramon. Ako, pare. May pa kasing utang si Mrs. Kaya mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ang pareha, magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Tsaka pala, nanganak na ba ang misis mo? Oo. 2 buwan ang anak ko, kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Sinabi mo ito, ha? Bakit may mobil ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ho ito? Bawal pong pumasok, Ang bahay ko ho yan. Teka, kayo ba ang asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit ho? Nay, ano nangyari? Nay, ano nangyari? Ang asawa mo, iba kasi. Ano nga ho nangyari sa kanya? Nay, ano nangyari? Asawa niyo, sir. Anong pinatay? Sa initial investigation natin, grabe ang tino. Dahil may mga nawawala rin gamit sa inyong inay. Huwag nakilala ng misis niyo ang magnanakaw, kaya pinatay
siya. Hindi! Hindi! Akala ko, magsasama na tayo araw-araw. Kapag nakababa natin. Bakit sa kabawang tinamahal? Paano na ang pangarap natin? Paano na? Arthur! Inay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Inay, hindi ko rin alam. Napakabuti ng asawa ni Maureen. Bakit kailangan mamatay sa sakit? Wala na tayo magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhuli kung sino man na may kagagawa nito. Magpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya tanggapin na wala na ang asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kaya maglasing din. Hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mo malagpasan ng pagsubok na ito. May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo niyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. Sasabi mo yan dahil hindi ikaw narito sa kalagayan. Pinapayuhan lang kita, pare. Ang dami-dami na yung pangarap na mag-asawa. Papabilig kami sa anak namin ng umuwi ako, pero ang inabutan ko, isang bahay na diniligan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, paano kung magagawang tanggapin yun? Paano? Ang daming kalat ang bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Sana naman ito paggabi. Inising ko. Arthur. Arthur. Oras na. Tulog ka pa rin. Ito lang yun. Ang dumi ng bahay at ang baho. Sensya na ako kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Pero kahit magbukbuk ka na magbukbuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At nagtatlo niyong mga anak. May dahilan pa para mabuhay, Arthur. Kung nakikita ko ngayon ni Maureen, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mong piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niya ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. Isa pa ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ang mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang disidido kang umalis ulit. Baka madali ko akong makalimot. Sa malayo. Ang bahala. Sa ako, ay ng dati. Maririto pa rin ako para suportahan. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin ko ang lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin.
sa hinagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aking pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay. Buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon ang makahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit kung hindi naman sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, kaya't sasapitin niya ang ipapalo sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako si Arthur. Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Maragsiganap, Rosana Villegas, Susan Rojas, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Radio consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kiliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutsa at minamaligid dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak. Sa kabutiang palad, hindi nagmatasakit. Kenneth, sumalit ka na sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay niyo? Eh, hindi siya uwi ngayon eh. Kasi maano siya magbukas na tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga eh. Tapos may mga mag-deliver pa ng mga gulay. Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino ma-attend sa'yo? Si Ma. Eh, sa makabilang bahay na yun. Teka, ang mama mo lang ma-attend sa'yo? Na makita ng mga classmates natin ng papa mo? Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Oo, pakapol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, makahalag ko rin sa'yo lahat. Kasi kahit nag-iisa ka ng namin anak, hindi ko kailangan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit itong medalya mo, Kenneth? Wala pa. Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. At ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, magsisikapan natin ang ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa lang natin, anak. Kaya gusto namin maibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng gusto mo. Ayun lang. Pagbilan mo nga ako ng pakwan. Atong kilo. Ang bigat niya, Henry, ha? Ayaw
Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito eh. Problema ko na yan. Kaya ko manuhin digit-gitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. Oh, 150 yan. Oh, ito. Nako, 500. Wala ka dyan. Piso pa lang. 50. Kasi kung wala sa'yo, wala akong bibili. Uy, naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Eh, ayoko na lang ipagbili sa'yo. Dahil malas daw kapag bibili. Oo. Naniniwala ka pala sa mga ganyang pamahiin. Ito pa ko. Sana naman ako. Okay yan. Sa iba pa na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ang mga tao nga naman. Kaya na. Nandito sa tabi ng toldan eh. Samahan mo akong bumili ng pakwa. Ako na lang pong bibili pa. Akin na pong pambili. Sige. Eto. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Uy, Kenneth, bakit kanina ka po walang imig? MM, ayaw mo bang makita ko yan natin? Iniwan niya kami ni Mama. Kaya ayoko sa kanya. Sabi ko, Siguro mas magulo ang buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni Mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos, ang papa mo, masipag. Nakapagsabi siya. Pero nakakabuhan siya. Tigil ko suot ng sapatos ko. Siya kaya gumawa nito. Bakit ka nagbubuntang kanina? Paano si Papa? Malang itsura niya. Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Pagiging ako. Sana normal si Papa. Hoy! Kaibigan ko pala na ano. Oo, kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna. Hala, iwan na ako ng mga kainuman ko eh. Huli ka na. Huwag ka na mag-ingay na mag-ingay dito. ba ako? Natutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako? Gagawin ko ang gusto kong gawin. O sige. Uminom hanggang sa makatulog ka na naman sa tabi ng kalsada. Huwag mo pinagsasabihan dyan, ha? Alam mo, bunganga mo pa yung bunganga ng asawa mo eh. Kung ano lang yung kapasan na sinasabi. Brendo. Alam mo sino ka. Lalo ka man. Tinisingin ka dyan eh. Ay! Atin! Bitbitin mo na nga itong asawa mo. Masyadong pakialamero. Brendo. Kaya ka, wala siya pagkakala ng buwas. Sipa ko lang dito. Wala mo. Henry, Maingay kasi. Nai-istorbo niya na si Kenneth. Nag-aaral pa tayo. Concentrate
Red kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tatak mo sa isip mo. Ano ko may panalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin. Kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Ay, Baka nga, hindi niya ako maabutan kung habulin niya ako kasi susuray-suray na siya. hindi mo ako naiintindihan niya. Oo nga. Eh, Hindi ko na uulitin. Mabuti ka, magbihis ka na. Kenneth, anak. Eh, pinag-uusapan lang kami ng tao. Ay, sorbo ka ba namin? Opo, ng tubig. Nauuho. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Ako naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maaga po akong alis. Huwag na po kayo mag-abala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gusto mo almusal ngayon. Pinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kevin. Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, ikaw, Kenneth! Oh, sali yan. Kita yung nagpagulong na natin sa kasuan mo. Oh, Pinagulong mo lang sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Ay, ako. Sandali po, bitiwan niyo si Kenneth, Ari Enya! Alin po? Ito po yung sinunod. Sinungaling yung mga tita ko katwan. Kenneth, halika na, tumakbo na tayo. Problema pa sa mga tindang pakuha ng pila mo, ha? Ha? Kenneth, hindi ka naman sa mama ko. Matitig ka. Kaya mo ba akong labanan? Diyos ko! Ano nangyari sa inyo mag-ama? Si Brenda, Nakita ko hindi sa kanya rito sa kusina. Nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. ikaw naman, Kenneth. Ayos kay Enya. Ako niya. Hayaan mo na muna si Kenneth. Ano mo ba, pulis ko mag-interrogate. Ay, gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya eh. Bakit ba, Kenneth? Ha? Napuprostrate na kasi ko ba? Nagkansal ako na ba? Isang araw sana malis na normal na si Papa. Na hindi na siya unano. Bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Hindi nahihiya mo ba kung ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya na. Kaya ko bubuli dahil Ayokong nabubuli si Papa. Ayokong kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang akong magawa. Hindi ko man nagsamay pagtanggol. Masakit pa rin namin na makita ang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. nakapagod talaga ng anak ko.
ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin, anak. Huwag mo ulit gawin yun. Tama anak mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo. Pinanan ka pa sa kanya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko naman ang oras na yun. Napakalaman ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangungutya man sa akin. Hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang na mahalaga. Aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Ang nagsigaran. Chiquit Delgadan Amor, June Martin de Gaspe, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Renel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Dong Pier, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa balikat ni Rita Napano. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang awa. Subalit, muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. Uno anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ko at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang, hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Nonny, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sabagay, tama ka anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inom ng sinoli. Kahit nga yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh? Ano ba sabihin niya, Nay? Dati, Yaya Daleng kung tawagin niya ako. Pero kanina, ba? Galing na lang kung tawagin niya ako. Ay, iba ako nga ako. Kanina na kasi wala nang bumukod siya sa kanyang Yaya at Ma. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Eh anak, 5 years old lang sinuli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, tapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anong hirap na titiis ko yun? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito. Oh, kumain ka na, Loli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu.
Kaso wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Imbilig mo. Malamig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling bumabatak ako, Oh. iyak magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip yan sa parents ko eh. Eh kasi magpakatino ka na. Para wala ka na kinatatakutan pa. Kahit trip ako dito kay Daling. Ginakit pa pag-uwi ko ng ating gabi. Sabi ko niya, lasing daw ako. Uwi pa lang kami ng tropa. Baka magiging problema ko nga na bahay yun. Kailangan makaisip ako ng plano para maulan siya rito. Kitang-kita ko po, Nay. Humihigit ng dance si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Eh siguro po, influensya na rin ng barkada. Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Alam mo, hindi. Dahil ko alam nilang nagdadalag si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi hiningi ako na isang piso ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Sasabihin ni Sir Fausto yung natuklasan ko. Paano naman ko i-deny niya? At kayo po ang siraan kay Sir Fausto. Hindi kayo pa ang lalabas na masama. Hindi mo na tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Yung nga rito! Ay, Noli? Bakit? Ano nangyari? Ano ginawa mo sa polo ko? Ano naman siya? Ilabang ko yun ng buko. Ingat ko rin siya isinangkay. Meron siya! Alam mo ba kung gaano kamahal to? Ginawa ang sinasabi mo? O sige, kung ayaw mo kumabin, bahala ka. Kakaglas ko ang halaga ng polong to sa sakod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na inansyahaw ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Kuya, dahil kayong nakakaso kapag nagiinuman si Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinabayaran pa siya. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapaya niya, magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi pinasakahol sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daling? Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Sir, hindi talaga itinagbago ni Sir Noli ngayon. Ano naman sabi, Minsan mo kasi narinig ko, nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasam na lamang sa inyo at hindi na nagtatrabaho. oo. Sinabi niya sa akin ako ng boss niya. Ano mo yung subaybayan ng ha? Sabihin mo sa akin. Sir, paano kung hindi niya aminin yung sinabi ko? Yung rin niya. Sir,
ulit lumabas sa masama sa paningin nyo. At syempre, niyo ho siya. Pinuksan ang pinto. Mabuti naman. Hindi mo nakakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin? Ha? Ba't nawala na gusto namin ni Lulu? Tatlo lang tayo dito. Ilang bakasyon mo sa probinsya niyo, Supe? Sino ang gusto namin? Nanakaw, sir. Higit 20 taon na akong naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintan sa akin ganyan ng mga magulang niyo. Ang mahal nun! Hindi ko talaga kinuha. Alam na Diyos yan. Umalis ka na rito. Ronnie, Ayaw na kitang kasama. bumalik ka na. Ano po sabi ni Sir Fausto? Sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang ampi pa siya sa anak niya. Mali naman si Dolly. Eh, malamang tunay. Siniraan kayo ni Loli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ang loob ko, Nestor. Hindi isinaalang-alang ni Sir ang mahabang panahon na pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na huwag nanakaw. Siguro, Nay. Loli, na mawala kayo doon. Magsagot sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Naging tapos pa nila. Ikaw ang langit. Huwag niyo mo kayo umiyak. Limutan niyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pes sa probinsya. May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Patutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pes. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Rachel. Para makatulong din ako sa mga gastusin natin. Bakit ka mananuluto? Sino may sabi siyang itabang mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo ko. Walang iya! Buti alam mo! Basta paliligaya ako ng droga, no? Kesa kayo! O, di maghiwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka. Walang Hindi iya. maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daleng? Ay, ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang buso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran nang maalisin ka ng pari. Hindi ko man lang naisip ang magiging makatapos sa amin ng mahabang Ano po naman, sir? Kalimutan na ho natin yun. Ay, kamusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Huh? At si Noli naman, nasa rehabilitation center. Makamakulan siya pagkatapos niyang bumalik. Dahil sa kapitbahay ay muntik na niyang mapatay. Yun naman naging buwan ng pagkakdrugs niya. Galing, Sir, walang kalimbasan ng mama mo. Maaari kayang bumalik kang muli sa amin.
hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya nakontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso. At mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako si Daling at ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa atin. Mga nagsiganap, si Kid Del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benamid, Rosana Villegas, Jun De Caspi, at Susan Robles sa papel na Daling. Naglapat ng ang kontratunog Jenny Mutiar, sa musika Buboy Salonga, sa perbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Real. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko nang nag-aruga sa akin. Hindi dahil stricto, natuto akong mag-rebel at kumanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo! Ano ikaw? Ikaw ang matapang? Ha? Hinahamon mo ba ako? Nabuo ka? Ay, ko, Lasing na naman. Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si mama dahil sa'yo. sino ka para pauwi na ko, ha? Bilisan mo! Hina! Ay, naku! Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi na ko isang matanda. Hoy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, ako, halika. Tutulungan na kita. Ma! Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayo susunod dito. Hindi mo naman kayang iuwi itong mag-isa. O, hindi hihilahin ka siya pa pauwi. Teka, bituan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Aray ko. Sakit ang ulo ko. La. Ako. Ito. Ano yan? Bigop ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May alas 7 na. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. Ay, nako. Kaya umaabuso yan kasi ni-spoil nyo. Nako, Gina. Aga-aga. Huwag kang makaingay dyan. Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Wala na ako naggamit. Kakunti naman ang nahigot mo, Miguel. Ma, huwag mo kasi mini-baby ang apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita niyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel! Bilisan mo! Pare! Pare, tagal mo! Yung trabaho ko eh. Uy kami, wala.
Oo naman tambay lang kasi tayo. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin ito si Alice Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan, ha? May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumiyag sa puso ko. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap ka rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Ayos, tara. Wala pa rin dumadaang sasakyan. Miss, ikaw, ano pangalan mo? Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ano namang pangalan sa'yo? Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano pare? Kaya pa ba? Taray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako rito sa barkada ko. Alis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Wala din yung sasakyan. Susumbungin ko na lang. Paano makasakay na ako? Pare, tinalikuran tayo. Sige lang. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman parang unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumakas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, kailangan mo kagad. Ha? Binabahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Santang dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo, matagal na ako nang gigigil sa'yo. Tinatayo-tayo mo dyan! Gusto na rin magdaga dito. Ingay eh! Titipan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw! Ibaba mo na yung zipper mo! Ano? Ba mo? Ma, baka humaba na yung leeg nyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gine. Ay, baka kung saan na inabot ng kalasingan yun. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Ay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Ayun. Mapapunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Ah, Miguel! Lola, Bakit kayo ka lang? itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, La. Sino? Sino naghanap sa'yo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka pumuputik yung paa mo. Ate Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Pulis ba itong napupulis sa'yo sa labas ng pinto natin? La, huwag niyo sasabihin na nito ko. Huwag, nagpapakaawa ako.
nga bang sinasabi ko, Ma? Kita niyo na? Diyos ko, Ma, bakit? Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siya nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin? Wala namang maitutulong na kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit na manalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay imabubulag siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala ako hindi niya yun magagawa. Ay, ba naman? Nagtataon niyo pa rin siya? Masaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga, dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babae yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, Apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, Apo. Iisip mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, Apo, ha? Makakalabas ka rin. May awaan Diyos. Ayoko rito. Gusto ko nang umuwi na. Isama nila ako. Kaso hindi maaari, Apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang, nangyayari to. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako lang. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Tama siya. Paparating na. Sigla naman. Sa isang taon di siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi, Miguel! Miguel ako! Halika, pasok ka! Nagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Swelto ka sa kaso. Tawarin ko ako na. Oo, ay bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, Apo. Tayo. Sige na. Patawarin niyo ako na. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoo nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tandaan ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, Auntie, Lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako. Pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyari niyon na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayari niyon, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan natin matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa kung may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Mel Benamil, Rosana Villegas, Chico del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa
Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyon teknikal, Eric Lucero, Ambon Lear. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng siya po ay si Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay isang guro at may ganas sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Hey, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Rex. Rex! What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Sana buntis ako, ano magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Kakasal na kami ng girlfriend ko. Saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas noon. Kaya may nangyari sa atin. Kung gusto mo, ika-abort mo yan. Lang, nagpabuntis ka na? Ikaw rin naman ah. 19 na mabuntis ka ate. Sobra ka. O yun na nga. Nadisgrasya na ako. Bumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaroon ganito eh. Bagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay inay. Bakit, Shane? Inay, sabihin mo. Ang gusto niyo, Nay. Buntis! Ano? Nay? Bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral. Sino naman ang dinadala mo? Saan siya? Hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit umahap sa may asawa? Tinatawag siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya po may nangyari sa amin. Una itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano kasalanan ko sa inyo? Ano kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya di ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Inahan namin sila ng kanilang ama. Minusog sa pangaral. At nang pumanaw si Pulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sila Cherry at Shane. Bakit ganito pa ang ginawa nila? Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang.
Sadyang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Ano ngayon ang plano mo para kay Shane? Sa pagkakas ng lahat, mag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Jen. Nag-start na po ako sa trabaho sa call center, Tio. Mabuti na pala nakakawag ka. Kaya nga ako eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan namin mag-ina nang hindi tumaas sa kainay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang makapamilya. Maging aral na sa inyong nangyari. Maging maingat ako. At huwag maging mapusok. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate. Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya. Tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yun. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ito ng aking mga anak. Mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na pala ko, hindi ka mag-asikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon. Wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking profesyon. Jerry, marami mo lahat ang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ko ng mga kailangan namin ni baby. Ano yung mga kailangan namin dito sa bahay? Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan, mag-ipon ka. Para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. Ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay. Kaya na ba ng budget mo? Opo! Nay, salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Bakit mo nabigyan ko kayo ng kahihiyan? Pinalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay nang makita ang classmate ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa bumalik. Ay, totoo yun, ate. Dahil doble ka ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi na para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho. Para sa amin ang baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos. Tutulungan naman kita. Oo, tutulong ako sa mga pangangailangan mo.
Papasyal ka, Willie. Dinadalaw kita, Carmela. Namimiss ka sa kita. Talaga, puro ka biro. Hindi ko nabibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso, kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan ba mga nanay niyo? Si Cherry na mami ni Eileen, nasa office. Eh, yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university. Mag-enroll. Carmela, sabihin mo sa akin. Talaga bang maligaya ka sa buhay mo? Kailangan kong tulungan ang aking mga anak. Maging matatag sila. Dahil na ang aking mga apo. Huwag niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni Ate Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Sobra-sobra. Hindi nga po alam ni Inay na magandaan po yung graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinala? Kasi yun, Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Kayo talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. Eh, may handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nag-ayos na lahat. At may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Bakit may nilabas siyang medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuti na guro. Higit sa pagiging... Tawa po si Shane, Nay. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak. Sana ay napulot ko ng aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Molina sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.